Nakatayo lamang si Hanji at mariing tinititigan ang babaeng kaharap niya, tahimik siyang nagmumuni-muni at pilit na iniisip kung ano ang tamang hakbang na dapat niyang gawin. Lumapit ang babae at maingat na sinuri ang itsura ni Hanji mula ulo hanggang paa, sinabi nito na mas maayos at mas maganda pa pala ang itsura niya kumpara sa inaasahan nito. Nagulat at napakunot noo si Hanji sa sinabi nito, sa kanyang isipan ay mabilis siyang nag-isip at pilit na inuudyukan ang sarili na gumawa agad ng paraan upang makaiwas at makalabas sa ganitong delikadong sitwasyon. Gustong umupo ang babae at parang nagrereklamo na parang pinapatayo lang siya nito, humiling ito na bigyan siya ng maiinom na tsaa, napaisip si Hanji na sa ganitong pagkakataon, mayroon siyang dapat unang gawin. Bigla na lamang tumakbo palayo si Hanji at sinubukang tumakas, sinigawan siya ng babae at tinanong kung saan siya pupunta, habang nagdadahilan naman si Hanji na mayroon siyang kailangang puntahan ng Mad Alien. Hindi nagpatinag ang babae, mabilis itong pamitik gamit ang kanyang daliri. Napilitang huminto si Hanji at seryoso ang naging mukha niya, ramdam na ramdam niya ang bigat at lakas ng presensyang nakapaligid sa kanya. Dumating ang dalawang matatanda at tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Humarap ang dalawang matanda habang nakikinig ng mabuti sa anumang sasabihin at iuutos ng babae. Inutusan sila ng babae na huwag papasukin ang sinumang gustong lumapit dahil mayroon silang mahalagang pag-uusapan ni Hanji, agad namang sumunod at sumang-ayon ang mga tagapagbantay sa utos nito. Nakatayo si Hanji at nakatalikod habang maingat na pinakikiramdaman ang paligid at ang presensya ng babaeng nasa likuran niya. Maayos na nakaupo ang babae at seryosong nakatingin kay Hanji, inanyayahan niya itong umupo at ipinaalala na marami silang bagay na dapat pag-usapan. Nanatiling nakatalikod at tahimik lamang si Hanji at walang imak. Sa huli ay humarap din siya at nagdahilan na basa pa at pawisan ang kanyang damit dahil sa pagsasanay at pagpapagaling ng katawan, humingi siya ng paumanhin at sinabing magpapalit muna siya ng suot. Pumayag naman ang babae at sinabing maghihintay ito, ngunit may halong babala na sana ay huwag na siyang mag-isip ng ibang bagay at plano. Napagtanto ni Hanji na sa simpleng titig pa lang ay alam na niyang hindi ordinaryong tao ang babaeng ito at napakalakas, dahil dito, wala na siyang magawa kundi sumunod muna sa sitwasyon. Tinawag niya ang dalagang si Anghua at inutusan itong sumama sa kanya, na agad namang sinunod nito. Pumasok sila sa isang silid na puno ng iba't ibang gamit at mga nakasalansang libro at maneskrito. Doon ay itinanong ni Hanji kung sino talaga ang babaeng nasa labas, dahilan upang magulat at mapatigil si Anghua sa kanyang kinatatayuan. Upang hindi mahalata, nagsinungaling si Hanji at sinabing simula noong siya ay magising, madalas sumakit ang kanyang ulo at tila may mga nawawalang bahagi ang kanyang alaala. Labis na nag-alala si Anghua at akala niya ay malalagot na at mamamatay na si Hanji dahil sa kanyang sinabi, ngunit tinuwanan lang ito ni Hanji at sinabing imposibleng mangyari iyon gayong kakagising lang naman niya ilang buwan na ang nakararaan. Ikinwento ni Anghua na ang pangalan ng babae ay Hong Yorin, ipinaliwanag niya na ito ay isang demonyo na may mataas na posisyon at kabilang sa pamilyang Joksa na kilala sa loob ng kulto. Dagdag pa niya, si Yorin ay kilala bilang napakagaling at matapang na disipulo na kinikilala at pinagkakatiwalaan mismo ng pinuno, doon napagtanto ni Hanji na ito pala ang nakababatang kapatid ng Fourth Young Lord, si Hong Yuamon. Nagtaka si Hanji kung bakit ito dumalaw at kung ano ba talaga ang ugnayan nila noon, ngunit inamin ni Anghua na wala siyang masyadong alam sa detalye ng kanilang relasyon. Sinabi lang ng dalaga na nitong nakaraang buwan ay madalas at maraming beses na silang nagkita at nagkasama. Dahil dito, napag-isip ni Hanji na siguradong hindi ordinaryo at malalim ang naging koneksyon at samahan nila ni Yorin noon pa man. Nagpasalamat si Hanji sa impormasyon at napansin niyang namumula at namamaga ang mukha ng dalaga. Sinabi niya rito na halata naman ang pamamaga at pinauwi na lang niya ito upang magpahinga at maglapat ng gamot. Labis na nagulat si Anghua sa lamang at kabaitan ni Hanji, hindi siya makapaniwala sa narinig at nakita, dahil ibang-iba ito sa nakasanayan niya. Sa isip-isip ng dalaga, hindi niya maiwasang isipin kung nababaliw na ba talaga ang kanyang amo, dahil sobrang layo na ng ugali nito kumpara sa dating masungit at mainitan ang ulo na Third Young Lord. Bumalik si Hanji at humingi ng paumanhin kay Yorin dahil sa pagiging bastos at kawalan ng ingat niya kanina, tinanggap naman ito ni Yorin at sinabing ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay diretsahan niyang itinanong kung ano ba talaga ang dahilan at sadya ng pagdalaw nito sa kanya. Labis na nagulat si Yorin sa kanyang narinig at nakita, hindi makapaniwala si Yorin sa biglaang pagbabago ng tono at ugali ni Hanji. Napansin niyang sobrang banayad at mahinhin na nito kumpara dati, wala na ang dating ningning at tapang sa mga mata nito, dahilan upang mapagtanto niya na totoong ang nawalan na ng lakas at kakayahan si Hanji matapos gumaling mula sa sakit. Sinabi ni Yori na walang dapat itago sa pagitan nila at kilalang kilala niya ang nangyayari kaya't iminungkahi niyang dumiretso na lang sila sa kanilang pag-uusapan.
Agad na inilabas ni Yorin ang isang dokumento at kontrata na may nakatatak na pirma at tatak ng kanilang dalawa, at tinanong kung naaalala pa ba ito ni Hanji. Ipinaliwanag niya na ang kasunduang ito ay may bisa, at sakaling may masira man at magbago ang sitwasyon at kailangang ipawalang bisa ang lahat. At may katapat itong mabigat na parusa, nagulat si Hanji nang malaman na triple at 3 beses na mas malaki ang halagang kailangang bayaran bilang multa kapag hindi nasunod ang kasunduan. Idinetalya ni Yori na halos 1,000 niyang ang nagastos niya para sa mga mamahaling gamot, at may dagdag pang mahigit 2,000 para sa iba pang pangangailangan, ngunit dahil daw sa pagiging malapit nila ay hindi na niya isasama ang maliliit na gastusin. Naguguluhan at tulalang nakikinig lang si Hanji, hindi niya maintindihan kung tungkol saan ang mga pinagsasasabi nitong gamot at puhunan, at tila ba siya ay may malaking utang na hindi niya alam. Hindi makapaniwala si Hanji na siya pala ang tinustusan ng gamot at pera ni Yorin, sa kanyang isipan ay nagtataka siya kung ano talaga ang tunay na intensyon at pinaplano ni Yorin. Diretsahang sinabi ni Yorin na 6,000 niyang ang kabuoang halaga at hinihingi niya ito agad, kung sakali mang mahirapan, makabubuti na lang daw na gumawa ng kasulatan kung kailan eksaktong mababayaran ang utang. Agad na naintindihan ni Hanji ang sitwasyon, na pagtanto niyang ginamit lang ni Yorin ang dahilan na nawalan siya ng malay upang ipawalang bisa ang kontrata at bawiin ang pera. Naisip niya na sana ay gagamitin niya ang pondong iyon upang yumaman at umangat, ngunit tila mauunahan siya. Lalong nagalit siya sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay binaliwala lang nito ang hirap na dinanas niya at ang katotohanang halos mamatay na siya. Napansin naman ni Yorin ang kakaibang reaksyon at tingin ni Hanji, kaya't naisip niya na baka may masama itong binabalak o gumagawa ng kalokohan. Ngunit labis na nagulat si Yorin nang bigla na lang pumayag si Hanji at sinabing kaya naman niyang bayaran ang halagang iyon ng walang pag-aalinlangan. Agad na tinawag ni Hanji si Anghua at inutusan itong maghanda ng mga kagamitan sa pagsusulat tulad ng papel, tinta, at brush. Habang nagsusulat, wala naman talagang pakialam si Hanji, naisip niya na wala itong kinalaman sa kanya at wala ring saysay dahil aalis din naman siya at tatakas sa lugar na iyon balang araw, kaya't gagawin na lang muna niya ang nais nito para matapos na ang usapan. Hindi makapaniwala si Yorin sa nakikita, para sa kanya, padalos-dalos at walang ingat ang ginagawa ni Hanji. Akala niya dati ay matalino ito, pero bakit parang wala na itong pinag-iisipan bago pumirma at gumawa ng desisyon. Biglang huminto si Hanji sa pagsusulat at tila may naalala si Yorin at may idadagdag pa. Pinalaan ni Yorin na sakaling hindi niya mabayaran ang utang, ay kailangan niyang sumunod at pumunta agad kapag tinawag ito, na parang isang tapat na aso na laging nakadepende sa amo. Dahil sa narinig, nagalit si Hanji, hindi niya matanggap at kayang tanggapin na ituturing siya at ang katawan niya na parang isang hayop at isang aso lamang. Pinilit niyang pigilan ang init ng ulo at inisip na nakakainis talaga ang ugali ng babae ito, sa huli ay tinapos na lang niya ang pagsusulat. Tinanong niya kung iyon na lang ba ang lahat at kung may idadagdag pa ba ito. Sinabi ni Yorin na matatapos lamang ang kontrata kapag nabayaran na ng buo ang pera, hanggang doon daw ay dapat magrespetuhan sila bilang magkapareha sa negosyo. Napatawa ng mapakla si Hanji at hindi makapaniwala sa sinabi nitong respeto. Tinanong niya si Yorin kung paano siya magiging magalang gayong ang kasunduang ito ay parang panlalamang at hindi naman maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Natigilan at nagulat si Yorin sa kanyang sinabi at hindi alam kung ano ang isasagot at gagawin. Biglang inutusan ni Hanji si Anghua na lumabas at ipatawag ang commander ng mga gwardya. Labis na nagulat si Yorin sa biglaang desisyon nito at hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Labis na nagulat at natakot si Yorin sa ginawa ni Hanji, hindi niya alam kung bakit kailangan pang ipatawag ang mataas na opisyal. Dumating nga ang commander at buong paggalang na sumaludo at bumati kay Hanji, tinanong nito kung ano ang dahilan ng pagpapatawag. Diretsahang inutusan ni Hanji na maghanda ng karwahe dahil mayroon siyang mahalagang pupuntahan. Nag-alala ang commander at sinubukang pigilan ito, dahil alam niyang mahina pa at bagong galing lang sa sakit ang katawan ni Hanji. Ngunit hindi ito pinakinggan at mariing idineklara ni Hanji na pupunta siya mismo sa kinaroroonan ng Demon Lord, inutusan niya na ipagbigay alam agad ito at ihanda ang sasakyan. Sinabi pa niya na sabihing nais makipagkita at makausap ng kanyang ikatlong disipulo ang kanyang Panginoon. Dahil sa autoridad ni Hanji, agad namang sumunod ang commander at sinabing ipapadala muna nito ang mensahe at maghihintay ng pahintulot bago ihanda ang lahat. Hindi makapaniwala si Yorin sa nakikita at naririnig. Dahan-dahang humarap si Hanji at sinabing dapat lang na lumaban din siya at ipagtanggol ang sarili, dadalhin niya ang kontrata at ipapakita sa Demon Lord upang malaman kung patas at tama ba ang nasabing kasunduan. Nataranta at nanginginig na si Yorin sa takot, tinanong niya si Hanji kung gusto ba talaga nitong mapahamak at mamatay silang dalawa, at kung ano ba talaga ang inaasahan nitong maririnig mula sa Demon Lord. Tinanong ni Hanji ng kalmado kung mayroon bang anumang problema sa kanyang gagawin.
Pinalaan siya ni Yori na huwag ituloy iyon, sinabi niyang kapag nalaman ng Demon Lord ang tungkol sa kontrata, hindi rin siya makakaligtas at mapapahamak din. Inamin ni Hanji na tama ang sinabi nito, alam niyang siguradong papagalitan siya at baka pati ay mapatapon pa siya dahil sa katotohanang wala na siyang lakas. Ngunit idiniin niya na magkaiba ang sitwasyon nila kahit kilalang kilala at makapangyarihan ang pamilya nito, may hangganan lang naman ang proteksyon at impluwensya na maibibigay nito. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalala na lang na mangyayari sa kanya ay ang mapatapon, pero para kay Yorin, siguradong makukulong ito, at dahil sa kahihiyan at kasalanang ginawa nito, ang buong pamilyang Joksa ay tiyak na matatanggalan ng ranggo, yaman, at lahat ng ari-arain. Dahil sa narinig ng inag at natakot ng sobra si Yorin, na-realize niyang totoo ang sinabi nito at delikado talaga ang kalalagyan nila. Aalis na sana si Hanji at maglalakad-lakad, ngunit mabilis itong pinigilan at pinahinto ni Yorin. Dahil sa desperasyon, itinanong niya kung ayaw na ba talaga nitong maging supreme leader o pinuno ng kulto balang araw. Napatawa ng mapakla si Hanji sa tanong na iyon para sa kanya, katawa-tawa isipin na magiging pinuno siya gayong ang katawan niya ay ganito na lang kaina at walang dalang lakas. Tinanong niya si Yorin kung hindi ba niya ito alam noong dumating siya, hindi ba't alam na nitong wala na siyang pag-asa at pagkakataon man lang mula pa noong una. Humarap si Hanji kay Yorin at seryosong sinabi na magkita na lang sila sa palasyo ng Demon Lord. Hindi makapaniwala si Yorin at tulalang napatingin sa kanya, hindi niya akalaing itutuloy talaga nito ang plano. Naguguluhan at nataranta ang isipan ni Yorin, paulit-ulit itong nagtanong sa sarili kung ano ba ang dapat niyang gawin upang mapigilan ang nangyayari. Nanatiling nakatayo si Hanji at mariing nakatingin, walang imak habang naghihintay ng desisyon nito. Sa huli ay itinanong na mismo ni Yorin kung ano ang kailangan niyang gawin para lang huwag itong tumuloy sa pagpunta sa pinuno. Dahan-dahang itinuro ni Hanji ang papel na nasa mesa at sinabing punitan ang kontrata. Mariin niyang idinagdag na dapat ay gamit ang sarili nitong mga kamay ang pagpunit dito. Labis na nagulat at natigilan si Yorin sa utos na iyon, hindi niya alam kung ano ang isasagot at gagawin. Habang naghihintay, biglang bumalik sa alaala ni Hanji ang nakaraan at ang tinig na nagtatanong kung hindi pa ba siya sawang-sawa sa ganitong buhay, naisip niya na sa pagkakataong ito, aalis na talaga siya at pupunta sa malayong probinsya kung saan payapa at malayo sa amoy ng dugo at karahasan. Muling sumagi sa isip niya ang madugong nakaraan at ang tanong kung tapos na ba ang lahat, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan para sa kanya. Muling nagtanong si Hanji kung napatay na ba talaga at wala nang natitirang buhay sa lugar na iyon. Sumagot agad ang kanyang tauhan at sinabing hinanap na nila ang bawat sulok at butas, ngunit nilanggam man ay wala silang makita at mahanap. Galit na sinabi ni Hanji na mga traidor at taksil ang mga taong iyon, ipinagutos niya na huwag titigil sa paghahanap at silipin ang lahat ng tao sa paligid dahil sigurado siyang may natitira pa. Agad na sumunod ang mga tauhan at muling kumilos upang isagawa ang utos. Habang naghihintay, may napaansing kakaiba si Hanji at dahan-daang inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na bagay na gawa sa kahoy na hugis isang ibon. Lumapit siya at kinuha ang bagay na hawak ng batang nasawi. Dahan-dahan niyang kinuha ang bagay sa hawak ng batang nasawi. Ngunit nang mahawakan at mapisil ito ng bahagya. Nanlaki ang mga mata at namutla ng husto ang mukha ni Hanji sa kanyang nakita. Biglang may sumugod na estranghero at sumigaw upang lumihis at tumabi ang mga tao. Isang malakas na atake ang pinakawalan nito at tumama ng buong lakas sa isang tauhan, dahilan upang ito ay matamba at mapadaing sa sakit. Nagsimula ang matinding labanan at mabilis na kumilos ang kanyang kaibigan, sa isang iglap ay marami na agad ang naibuwal at napatay nito. Seryoso at malamig ang mukha at tingin nito habang walang awang lumalaban at gumagalaw. Humarap ito kay Hanji at dahan-daang humugot ng kanyang espada, ramdam na ramdam ni Hanji ang takot at bigat ng presensya nito. Tumalo ng mataas ang kanyang kaibigan at handang-handa ng wasakin at tapusin ang lahat. Isang napakabilis at malakas na atake ang ginawa nito at agad na tumalsik ang dugo sa paligid. Buong lakas na hamampas ang espada at tumama mismo kay Hanji, dahilan upang ito ay mapuruhan at kasabay nitong kinuha ang mga nasawing bangkay. Puno ng dugo at pawis ang mukha ni Hanji habang mabilis siyang tumingin sa kanyang likuran. Sa huli, makikita ang lungkot at sakit sa mukha ng kanyang kaibigan habang yakap at hawak ang mga katawan ng mga nasawi at inosenteng namatay. Nagmamakaawa si Hanji at humiling na huminto muna at makinig sana ito. Ipinaliwanag niya na inutusan lang sila at akala nila ay totoo na ang mga pinatay ay mga traidor na lumabag sa samahan, wala raw silang ideya na mali pala ang lahat. Dagdag pa niya, sumunod lang talaga sila sa utos at wala silang kamalay-malay sa katotohanan. Sinabi ni Hanji na wala talaga siyang alam at hindi niya sinasadya ang nangyari.
Dahil sa sobrang galit at sakit na nararamdaman, biglang sumigaw ng napakalakas ang kanyang kaibigan na tila gustong ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Tinanong niya si Hanji kung para ba sa kanila ay simpleng trabaho lang ang pagkital ng buhay ng ibang tao. Muli pa itong nagtanong kung parang laro o libangan lang ba para sa kanila ang pag-alis ng hininga at pagkakataong mabuhay ng iba. Mahigpit na hawak ang leeg ni Hanji habang mariing tinatanong kung sanay na ba itong pumatay araw-araw na parang wala lang ito. Muli niyang tinanong kay Hanji kung alam at naiintindihan ba talaga niya kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Sinagot naman ng kanyang kaibigan na imposibleng malaman iyon ng isang tulad niya dahil siya ay isang mamamatay tao na sanay lang sa pagkital at hindi sa pagpapahalaga. Bago tuluyang malagutan ng hininga, nagmura at isinumpa ng kanyang kalaban, sinabi niyang susundan siya ng sumpa kahit sa kabilang buhay, at ang buhay niya ay magiging sanhi ng kamatayan ng mga taong mahalaga sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan at makikita si Hanji na seryosong nakatayo at nakatingin sa kawalan, malalim ang iniisip. Nasa harap na sila ng engranding palasyo, at sa isipan ni Hanji ay narinig muli ang papaalala na siya ay pumatay at may dugo sa kanyang mga kamay. Lumipat ang tagpo sa isang napakaganda at marangyang silid kung saan makikita ang isang malaki at malapad na kama. At dahan-dahan nahulog ang mga buhok na maingat na pinutol. Maingat nila itong kinuha at inayos. Tinulungan nito ang pinuno na magsuot ng damit. At sa kabila naman ay inayos na rin. Lumuhod si Mudam at buong paggalang na binabati ang Demon Lord sa matagumpay na nagawa at dakilang gawain. Nanatili itong nakayuko ng mababa at tahimik na naghihintay lamang ng anumang sasabihin at utos ng kanyang Panginoon. Hinawakan ng Demon Lord ang isang mamahaling bote na may kakaibang disenyo. Nakatayo ito sa gitna ng silid habang dahan-daang isinasalin. Tinanong niya si Mudam kung totoo bang humiling ng pagkikita ang Third Young Lord. Sumagot agad si Mudam at kinumpirma na tama ang narinig nito, sinabi pa niyang nagpadala na sila ng karwahe upang sunduin ang Third Young Lord at malapit na itong dumating. Nanatiling seryoso ang mukha ng Demon Lord at malalim ang iniisip. Bigla nitong tinawag ang atensyon ng First Royal Guard na agad namang sumagot at handang makinig. Habang nag-uusap, muling nagsalin ang Demon Lord ng inumin sa kanyang mangkok. Sa gilid, lumuhod naman si Mudam na naghihintay din ng desisyon. Ininom ng Demon Lord ang laman ng mangkok nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos dahan-dahan itong inilagay sa mesa. Mariing inutusan ng Demon Lord na samahan at dalhin ang Third Young Lord papunta sa lugar ng parusa at paghuhukom. Labis na nagulat at natakot sa Mudam sa narinig, ang Demonic Judgment Pavilion ay kilalang lugar kung saan dinadala ang mga mapaparusahan ng matindi. Gayunpaman tila wala lang ito sa Demon Lord at tuloy-tuloy lang ito sa pagsalin at pagkilos na parang walang mabigat na nangyari. Dahan-daang yumuko si Mudam pagkatapos ng kanyang utos. Agad siyang sumunod at buong paggalang na lumabas upang isagawa ang utos. Dahan-daang siyang naglalakad palabas ng silid. Malamig at walang emosyon ang ekspresyon ng mukha ng Demon Lord habang tinitignan si Mudam papaalis. Bigla itong humikab at tila pagod at inaantok na sa mga nangyayari. Nang lumabas ay nakita ang paligid na nababalot na ng nyebe at lamig, napatanong ito sa sarili kung dumating na nga ba ang taglamig. Lumapit ang tagpo sa marangyang gusali. Habang hinihimas at sinusuri ang pulso, naramdaman ni Hanji ang matinding lamig at magulong daloy ng enerhiya, inamin niya na hindi pa rin siya masanay-sanay sa kakaibang pakiramdam na dulot nito. Sinabi ng doktor na talagang bumibilis na ang paggaling ng mga ugat at daluyan ng dugo ni Hanji, dagdag pa nito, kahit may tulong ang mga halamang gamot, pambihira at talagang kahanga-hanga ang bilis ng pagbabalik ng lakas ng katawan nito. Biglang natigilan at namutla ang mukha ng doktor sa kanyang nakita. Napansin ito ni Hanji at itinanong kung bakit ganoon na lang ang tingin at reaksyon nito. Agad na humingi ng paumanhin ang doktor at inamin na nagulat lang talaga ito sa sobrang bilis at hindi pangkaraniwang kakayahan ng katawan na gumaling. Seryosong tumitig ang doktor at tila may malalim na inisip tungkol sa kalagayan ni Hanji. Sa huli ay sinabi nito na hindi na kailangan ng acupuncture o karayom, sa halip, pagtutuunan na lang daw nila ng pansin ang pagpapalakas sa pamamagitan ng masustansyang pagkain at ang tinatawag na Supreme Healing Potion. Pumayag naman si Hanji, ngunit bigla itong may naalala at itinanong. Tinanong niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Supreme Healing Potion na iyon, inamin niyang kahit kailan ay hindi niya iyon narinig at nabasa man lang. Dahil sa tanong na iyon, labis na nagulat ang mukha ng doktor. Ipinaliwanag ng doktor na ito ay isang uri ng gamot na gawa sa mga piling halamang gamot na tumutulong upang maibalik at mapalakas ang enerhiya ng katawan. Dagdag pa niya, espesyal at dekalidad ito dahil gawa mismo ng mga dalubhasa sa loob ng tahanan ng mga pinuno, ibinibigay lang daw ito sa mga may mataas na posisyon at ranggo sa loob ng kulto. Sa isip-isip ni Hanji, kahit anong ganda ng pangalan at tawag dito, gamot pa rin naman talaga ito at wala nang iba.
Nagtataka lang siya kung bakit kahit mayroon daw siyang iniinom na ganitong klaseng gamot, hindi naman siya gumaling agad at matagal pa bago bumalik ang lakas niya. Pagkatapos mag-usap, paalam na ang doktor at sinabing babalik na lang ulit ito makalawa, hiling nito na sana ay tuluyan ng gumaling si Hanji. Naiwang mag-isa si Hanji at naisip na baka dahil lang sa pagbabago ng katawan niya kaya medyo iba na ang kanyang nararamdaman at pandama. Humikab siya ng malaki at inisip na mabaho at makalat talaga ang amoy at kapaligiran sa lugar na iyon. Napaisip siya tungkol sa pinakamataas na pinuno, sino nga ba talaga ang Demon Lord. Handa na siya at sa wakas ay makikita at makakaharap na rin niya ito, nagtataka siya kung ano ba ang itsura at ugali ng nasabing Demon Lord. Sumagi sa isip niya na walang tao sa mundo ng martial arts na hindi interesado sa kung sino ang Heavenly Demon, kilala ito bilang posibleng pinakamalakas na tao sa ilalim ng langit. Naisip niya na kahit hindi pa ito nagpapakita ng buong lakas at kakayahan, itinuturing pa rin itong isa sa pinakamalalakas at pinakamataas na tao sa buong mundo. Dahil dito, nag-alala si Hanji at napaisip na baka mapahamak siya at malagay sa panganib dahil sa pagpunta ngayon habang mahina pa siya. Inamin niya sa sarili na hindi pa siya masyadong sanay at pamilyar sa sistema at kultura ng lugar na iyon, napatanong siya kung dapat sana ay mas naging maingat at maingat pa siya. Naalala niya ang ginawa niya kay Yorin at ang pagiging bastos niya kanina pero hindi niya ito pinagsisisihan, hindi niya matanggap na sa pangalawang buhay niya ay magiging sunod Sonyeon at parang aso lang siya ng iba. Dahil sa inis ay napadaing na lang siya kung hindi lang sana dumating ang babaeng iyon at pinilit siyang pumirma sa isang katawa-tawang kontrata, hindi sana aabot sa ganito ang sitwasyon. Habang nag-iisip, dumating ang dalaga at nagbigay alam na may mensahe na galing mismo sa palasyo ng Demon Lord. Sinabi nila na handa na ang karwahe at kailangan na niyang mag-ayos at sumama para makarating sa kinaroroonan ng Demon Lord. Dahil wala na ring magagawa at ganito na ang takbo ng pangyayari, napag-isipan ni Hanji na harapin na lang ito ng diretsahan at buong tapang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Lumabas si Hanji at handa nang harapin ang anumang tadhana at pagsubok na naghihintay sa kanya.